Dinala tayo ng mga pangyayari sa mansyon. Isinasampay ni Gili ang isang kumot sa bakuran. Idinilat naman ni Murakami ang isa niyang mata. Tumingala ang babae sa langit at sinabing 3 buwan na ang lumipas mula nang umalis sila para hanapin si Kedart. Buntong hininga ng dragon at sinabing talagang walang puso ang bata nila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi na noong sandaling maging estudyante niya ang bata, agad nitong sinabi na maghihintay ito ng pagkakataon para talunin siya. Pero kung minsan, pakiramdam niya ay masyado itong tuso. Biglang may kamay ng babae na dumaan sa ilalim ng kanyang ulo. Binuhat ni Gili si Murakami at umiyak, habang sinasabing palagi na lang siyang pinag-aalala ng ating bida, at sa pangkalahatan, dapat nitong maintindihan na hindi siya mapalagay tuwing nawawala ito ng ganoon. Sumagot si Murakami na hindi naman siya ganoon kadelikado dahil nalaman ng 7 colors na labis na hinahangaan ni Kedart si Jin, kaya walang naging problema. Ang bida na nagtatago sa likod ng mga puno ay nagsabi na nagsasalita sila na parang banihag niya si Kedart o kung anumang katulad noon. Biglang lumingon si Gili at ang dragon. Ngumiti si Jin habang nakatingin sa kanyang mga kaibigan. Itinapon ni Gili ang pusa at tumakbo patungo sa lalaki. Masakit na bumagsak si Murakami sa lupa. Hawak ng bida ang grimoire sa kanyang kamay at sinabi sa dragon na muntik na niya itong hindi makuha. ID code niya ito para sa kanya. Dinala tayo ng mga pangyayari sa hardin ng mga espada. Halos lahat ng mga anak ni Chiron ay nakaupo at naghahapunan sa mesa. Ipinikit ni Joshua ang kanyang mga mata habang naghihiwa ng isang pirasong karne. Malapit sa kanya ang mga dokumento kung saan nakasulat na si Jean Grey ang pangunahing sospek sa pagpatay kay Kedart. Kumunat ang noo ni Hayan at sinabing tiyak na ito ang pagkakakilanlan ng Junior Reserve Standard Bearer. Siniil ni Daytona ang kanyang kapatid at sinabing may mga nakatatanda rito. Tinakpan ni Daytona ang kanyang bibig sa takot nang sabihin ni Hayan na tiyak na sikat na pangalan ang Jean Grey. Pinutol ng lalaking may itim na buhok ang sinasabi ng kanyang kapatid at sinabing kahangahangang bata ito, pero isang 9th rank mage si Ked at imposible ito. Biglang hinampas ni Mo ang mesa. Habang nakakunot ang noo, galit niyang sinabi na silang dalawa ay hindi pa nakakakita ng isang 9th rank mage at nagsasalita ng kalokohan. Hindi man lang niya mapanaginipan na sa loob ng ilang buwan ay magiging reserved standard bearer sila. Pinunasan ni Ana ang kanyang bibig at sinabing nakatutuwa na ang mga maliliit ay nagsasalita ng ganoong kalokohan at hindi siya dapat masyadong magalit. Si Marina nakaupo sa tabi ng kanyang kapatid ay nagsabi sa kanila na tumahimik at huwag sirain ang kanilang gana sa pagkain. Nang makitang walang balak tumahimik ang sinuman, kuminang ang mga mata ni Marie at sinabi niyang inuutusan niya ang lahat na tumahimik. Ipinikit ni Div ang kanyang mga mata at sinabihan ang kanyang kapatid na tumigil na. Biglang pumalakpak si Joshua habang nakangiti. Sinabi ng lalaki na matagal na silang hindi nakaupo sa iisang mesa ng magkakasama kaya hindi sila dapat mag-away. Bukod dito, iniisip din niya na maaaring ang mas bata ang tumapos kay Kedart. Lumingon sa kanya si Mo dahil sa gulat. Pinag-cruise ng lalaki ang kanyang mga daliri at sinabing hindi ito ginawa ng ating bida ng mag-isa. Itinaas ang kanyang ulo, sinabi niya na kung tinulungan siya ng paslit na si Yona, marahil ay napatay nga nila ang mage. Kumunat ng malalim ang noo ni Mari at tumingin sa kanyang kapatid. Idinilat ni Runia ang isa niyang mata. Malakas na hinampas ni Div ang mesa. Tumayo, siya at tinanong ang kanyang kapatid kung nag-iingat ba ito sa maliit na reserve standard bearer, at ngayon ay idinadamay pa si Yona rito. Galit na sumigaw ang lalaki, sinabing pagod na siya sa kanilang mga intriga. Kumunat ang noo ni Mari at tinanong ang kanyang nakatatandang kapatid kung mananagot ba ito sa kanyang mga salita na tinulungan siya ni Yona sa paanong paraan. Itinaas ni Joshua ang kanyang kamay at ngumiti, sinabing ito ay mga iniisip lamang ng malakas, at hindi sa punto na namatay ang 9th rank mage, kundi ang sanhi ng kamatayan ay hindi isinapubliko. Hindi magiging madali na isagawa ito maliban kung tinapos siya ng mga walang pangalan, nameless ones. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang sumali si Yona sa pinakamahusay na guild ng mga mamamatay tao mula nang sumali si Yona roon sa utos ni Chiron. Idinilat ang kanyang mga mata, sinabi ng bata na sa tingin niya, para makuha ang atensyon, nakipagkasundo ang mas bata sa mga nameless. At si Yona, na nakakaramdam na pinabayaan na ng kanyang pamilya, ay tinulungan si Jean. Habang nakangisi,
Sinabi ni Mari na mula pa noong unang panahon, may gusto na siyang mangyari kay Yona, at ngayon ay hayagan na niyang sinasabi ito. Nakangising sinabi ni Mo na sumasang-ayon din siya sa kanyang kapatid. Ang tulong ni Yona ang nagpapaliwanag sa tagumpay ng mas bata sa mga misyon ng kadet. May mabilis na sumugod kay Mew habang sinasabi niya na ngayon sa pangalang Nameless, curious siya kung ano na ang iniisip ni Yona tungkol sa pamilya. Itinapon ng babae si Mo pabalik sa pamamagitan ng isang patama. Lumingon si Ana dahil sa gulat. Bumangga si Mo sa pader. Hinawakan ni Mari ang kanyang kapatid sa ulo. Ikinuyom ng babae ang kanyang kamao. Pinigilan ni Diff ang kanyang kapatid. Tumingin sa babae, sinabi niya na hindi siya dapat lumabis dahil kung mas nagre-react siya, mas lalong nagiging ayon ang lahat sa gusto ni Joshua. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Mari sa galit. Ipinikit ni Rontia ang kanyang mga mata. Inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Diff. Sinabi niya na siya ang ikapitong standard bearer. Walang paraan para lumaban siya sa ikalawang standard bearer, pero mas mabuting huwag nilang kalimutan ang isang bagay. Lumingon ang babae na may galit sa kanyang mukha at sinabi na kung aawayin nila, hindi mananatili sa gilid ang kanilang ama. Inilabas ni Joshua ang kanyang aura na may kasamang ngiti. Lumapit si Ana kay Mo. Idinilat ni Joshua ang kanyang mga mata nang sabihin sa kanya ni Diff na kung minsan ay dapat mas direkta siya. Tumingin sa malayo, sinabi ni Diff na kung natatakot siya, maaari niya lang itong talunin sa isang tunggalian at piliting magpasakop. Dapat na niyang itigil ang pang-uudyok sa iba gamit ang mga banta na ito dahil hindi ganoon kumilos ang run candle. Ngumiti si Joshua at sinabing dapat din niyang bunutin ang kanyang espada. Pagkatapos ay idinilat ni Rhea ang kanyang mga mata nang marinig ang tawa ng kanyang kapatid. Tumingin sa kanya si Diff at tinanong kung para saan ang lahat ng ito. Isang hindi nakikitang presyon ang lumitaw sa silid. Nang inag sina Hytona at Daytona, habang pilit na naglalabas ng luha. Sinabi nila na namimiss na nila si Jean. Dinala tayo ng mga pangyayari sa mansyon. Si Dante na nakatayo sa balkonahe ay nagsabi kay Veradin na ang 9th ranked mage ay napatay sa pinangyarihan ng krimen. Ang pangalang Gangre ay nanatili at siya iyon. May pag-iisip na tinanong ni Veradin kung maaari ba niya itong bigyan ng 1 minuto ng kanyang oras. Lumingon si Dante sa lalaki at tinanong kung talaga bang kaya niya ngayon. Malawak na ngumiti ang mage at sinabing maaari din niya itong bigyan ng oras bukas o sa susunod. Pagkatapos nito ay iminungkahi niyang makipagkita sa ating bida. Narinig ng isang dumaang waiter ang lahat. Maya-maya ay nakatayo na siya sa harap ni Raz habang sinasabing sa panahon ng piging, malapit na nag-usap sina Dante at Vidin. Isinaad sa ulat na ang relasyon sa pagitan ng pamilyang Zippel at ng kanyang pamilya ay hindi pinakamahusay. Ngunit hindi ito nakumpirma. Habang nakakunot ang noo, sinabi ng lalaki na may kinalaman ng Zippel sa pagkamatay ni Kedart at ipinasa ni Veradin ang impormasyon. Si Dante, malamang ay nagsimula ng mag-imbestiga ang Zippel sa kanilang mga kakampi at pinutol ang relasyon sa mga pamilyang hindi kasangkot sa kanila. Yumukod ang lalaki nang sabihin ni Raz na hindi mahalaga kung totoo ito. Magiging magandang dahilan ito para limitahan ang mga aksyon ng 7 Zipples. Dapat niyang ibigay ang pinakabagong impormasyon sa press. Samandal sa kanyang upuan, sa isip, sinasabing nagmamadali ang mga bastos, na hindi katulad nila, na parang may nagmamanipula sa kanila. Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata habang sinasabing kung sino man iyon, mahirap silang sabayan. Niyakap ni Julia ang kanyang maliit na kapatid at hiniling na manatili ito. Kumatok si Kashmir sa kanyang anak na babae at sinabing napakaabala ng batang master na si Jean. Pinunasan ni Gilly ang kanyang luha at sinabing labis na nalulungkot ang kanyang yaya dahil hindi man lang siya nagpahinga, kundi aalis na agad at patungo sa Sam, ang lungsod ng mga Nameless. Kailangan ba talaga niyang pumunta sa ganoong mapanganib na lugar? Ngumiti si Jean at sinabing may kailangan siya roon. Gusto rin niyang makita ang isang tao. Si Gilly na nakatayo sa harap ng lalaki ay nagtanong kung talaga bang may kakilala siya na nakatira sa Sam. Bigla siyang natigilan habang nakabuka ang kanyang bibig at nanlalaki ang mga mata. Sa oras na ito, isang babae ang nakaupo sa gilid ng bangin. Ang kanyang bandana ay lumilipad sa hangin habang sinasabi niya na narinig niya na umalis ang pinakabata sa pamilya ng maging reserve standard bearer ito at hanggang ngayon ay gumagala pa rin ang pinakabata at gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Iniisip ko kung pupunta siya rito.
Iniunat ng babae ang kanyang kamay sa buwan. Habang malawak na nakangiti, sinabi niya na hindi na siya makapaghintay na makipaglaro sa kanya. Niyakap ni Kashmir ang kanyang anak na babae at sinabi na ang batang master habang wala siya ay aalis din. Itinaas ang kanyang kamay, tinanong ng lalaki kung may nangyari ba. Tumingin sa malayo, sinabi ng lalaki na may nakalimutan siya sabihin, hindi niya pwedeng sabihin na tinawag siya ng kanyang ama. Biglang sinipa ni Murakami ang pinto habang sinasabing ginawa niya ang lahat. Pagkuha sa libro, sinabi niya na dapat itong sumama sa kanya. Iguguhit niya ang lahat. Isang maliwanag na liwanag ang pumuno sa piitan. Si Jean na may mga ron na nakalagay sa kanyang likod ay nagsabi na tila agad siyang nakakuha ng isang malakas na sandata. Nagngisi si Miraan at sinabi na habang i-decode niya ang bagay na ito, nakatagpo siya ng ilang kapaki-pakinabang na mahiwagang bagay. Kahit na isang grupo ng 7th rank mages ang umatake sa kanya, tatalunan niya silang lahat ng sabay-sabay. Ang bida na isinusuot ang kanyang kamiseta ay nagsabi na susubukan nila ngayon. Ginamit ng bida ang shadow release. Pinuno ng darkness mana ang silid. Nagwawala ang kadiliman. Si Merowan na nakatingin sa pagpapakita ng kadiliman ay nagsabi na nagpakita ito kung paano ito dapat. Biglang pumasok si Enya sa silid at sumigaw sa takot. Agad na pinalayas ng bida ang kadiliman. Nang inag ang kamay ng babae. Pinunasan ng dugo sa kanyang mukha. Sinabi ng babae na maayos lang siya at napakaganda nito. Isang shadow ang nagtakip sa mukha ng lalaki. Mabilis na tinamaan ang babae sa leeg. Tumawa si Makan sa gilid habang ang bida naman ay nakangiting binati ang babae. Binuhat ni Quante si Enya sa kanyang balikat at sinabing tila inaabala na niya ito ngayon. Polala ng polala ang mga bagay-bagay para sa lahat. Sumagot ang bida sa pagsasabing kasalanan din niya ito. Hihingi siya ng tawad dito kapag nagising ito. Nang inig ang bata nang marinig mula sa pilak na dragon na narinig nitong nagpaplano siyang pumunta sa Samo. Sumagot ang bata sa pagsasabing totoo ang lahat ng ito. Hindi katakataka na alam niya. Pag-akyat sa hagdan, sinabi ni Quantel na ang teritoryo ng Semil ay nagsasanay ng nameless. Ang mga random na bisita ay hindi pinapayagan doon at ang mga pumapaza ay pinapatay. Sa ngayon, kaya niyang tiisin ang isang pag-atake ng mga nameless cadet. Iniiisip ang talam ng kusurigma sa leeg ng bata. Sinabi ng dragones na mas maraming oras ang ginugugol niya roon, mas magiging malakas ang kanyang mga kaaway. Sa huli, ang pinakamahusay na mga mamamatay tao ang darating para sa kanya. Inilagay ng babae ang kanyang kamay sa likod ng kanyang likod, habang sinasabing hindi niya matitiyak na siya at maging ang kanyang nakatatandang kapatid ay makaliligtas sa isang pag-atake ng isang tunay na nameless assassin. Iniabot ang bag sa bata, sinabihan niya itong kunin ito. Natigilan si Jean habang kinukuha ang bag, ito ang kayamanan ng mga nameless assassin. Ang pilak na dragon ay tumayo sa harap ng lalaki, na sinasabing dapat niya itong ipakita kung may lumitaw na assassin na hindi niya kayang hawakan. Kung ganoon ay mabubuhay siya. Ngumiti si Jean at nagpasalamat sa kanya, sinabing hindi man lang niya alam kung paano siya pasasalamatan. Malawak na ngumiti si Quantel at sinabi na kung maayos niya itong hahawakan, magiging masaya ang kanyang contractor. Pagbalik niya, tutulungan niya si Enya sa kanyang pagsasanay. Nagngisi ang bida. Dinala tayo ng mga pangyayari sa isang lungsod sa disyerto. Tahimik na nakaupo ang kutsero sa kanyang upuan. Ang bida naman ay nakaupo sa loob ng karwahe. Tahimik na lumalapit ang karwahe sa lungsod, ang lungsod ng mga mamamatay tao. Tumalon ang bida sa mga karwahe. Itinaas ng bantay ang kanyang kamay at sinabi na kung walang pash, walang nameless passage. Naglabas ng badge si Jean. Pagkuha sa badge sa kanyang kamay, tinanong ng lalaki kung ano ang layunin ng pagbisita. Sumagot si Jean na gusto lang niyang makakuha ng karanasan. Sumagot ang lalaki na tiyak na hindi siya bibiguin ng lungsod at maaari niyang kunin ang pash sa labasan. Tumango si Jean at sinabing may gusto siyang itanong. Itinaas ng bantay ang kanyang ulo habang tinatanong kung ano ang gusto niya. Lumapit ang kutsero sa kabayo nang tanungin ng ating bida ang bantay kung ang mga patakaran ng nameless ay nalalapat sa mga bisita mula sa sandaling pumasok sila. Biglang nawala ang kutsero sa kanyang kinalalagyan. Isang dagger ang lumitaw sa kanyang kamay. Iniyuko ng ating bida ang kanyang ulo at iniwasan ang patama. Pagkatapos ay sumugod ang kanyang kamao patungo sa lalaki.
Sa isang patama, naitapon niya ang kaaway pabalik. Bumagsak ang lalaki sa kanyang mga tuhod. Nang bumagsak ang kanyang ulo sa buhangin, sinabi ng lalaki na ang mga patakarang ito ay tila nagsimula ng gumana bago pa man siya pumasok. Pagtatapon ng barya sa lalaki, sinabi niya na sa buong biyahe ay nararamdaman niya na gusto niya itong patayin, tiyak na wala siyang talento sa pagpatay, kaya dapat siyang maghanap ng ibang trabaho. Lumingon ang kanyang ulo sa bantay, tinanong siya ng bida kung aatake ba siya, itinanggi niya ito, sinabing pinag-aaralan nila ang mga teknik sa pagpatay, hindi ang martial arts. Hindi sila umaatake ng harapan. Nagngisi ang bida at itinanggal ang kanyang hood. Bumukas ang mga pinto sa harap niya. Isang magandang lungsod ang lumitaw sa harap niya. Habang naglalakad sa mga kalye, sa isip ay sinabi ng ating bida na ang puting kulay ang nagpapakilala sa Nameless dahil lubos silang kumbinsido na hindi sila mag-iiwan ng mga bakas ng dugo sa kanilang mga damit. Pag-aayos ng tayo, sa isip ay sinabi ng lalaki na nakikita niya ang mga tao sa harap niya, pero halos hindi niya nararamdaman ang kanilang presensya. Napakaganda nito, pero sa parehong oras ay nakatatakot. Sa lungsod na ito, walang sinuman ang nakakulong, at ang mga kadet ay nakatira sa bahay ng Nameless, na nakatataas sa lahat. Para sa kanila, ang mga bisita ay mga espesyal na kalaban lamang, at araw-araw silang naghahantungan sa isa't isa. Tumingin sa karatula ng nagpaziya ang lalaki na hindi niya gustong maging kasing sigasig tulang ng sa Cosmos competition. Isang nakababahalang lalaki ang tumayo sa harap ng lalaki. Habang nakakunot ang noo, sinabi nito na huwag siyang patawanin. Talaga bang gusto niyang umarkila ng kwarto? Tumango si Jean. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki kung ito ba talaga ang lugar kung saan pinapayagan ang pagpatay. Titira siya kasama ang isang nameless cadet. Sumagot ang lalaki na eksaktong ganoon nga. Narinig ng lalaki ang sagot at tinanong kung bakit hindi siya pumunta sa Tanggalin ang kanyang hood, sinabi ng lalaki na hindi siya masyadong masaya sa mga bisita sa gabi. Ang bida na nakatingin sa lalaki na nagpikit ng kanyang mga mata sa isip ay nagsabi na ang kanyang mga salita ay sa halip ay itinuturing na isang provokasyon na parang sinasabi niya na hindi siya maaaring mapatay ng ganoon kadali. Lumingon ang mamamatay tao at nagbigay ng pahintulot na pumasok. Lumingon siya at sinabing hindi siya kukuha ng pera dahil nagbabayad siya gamit ang kanyang buhay. Pagpasok sa silid, sinabi ng mamamatay tao na matutulog siya sa itaas at habang nasa kanyang kwarto siya, hindi niya ito aatakihin. Nakaupo sa kama, sinubukan ng ating bida na alamin kung may mga patibong barito. Tumingin sa espada sa kanyang kamay, sinabi niya na maaari man lang siyang makakuha ng normal na pahinga. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng isang mapang-ipang aura. Biglang tumalon ang lalaki, hawak ang espada. Hawak ang hawakan ng espada, hindi naintindihan ng bida kung ano ang nangyayari. Nabuksan ang kanyang bibig sa takot. Lahat ng kanyang pandama ay nagsasabi sa kanya na walang sino man dito. Pero ito ay isang panlilinlang, isang figure ng isang tao ang nakabitin sa kisame sa likod niya. Ang mga mata ng mamamatay tao ay maliwanag na kumikinang habang nakatingin sa biktima.